For today's video guys, dito nga pala kami sa bukid kasi nangangamba ako na baka mamatay yung mga halaman namin. Kaya niyaya ako si Kuya Roman sa bukid. Sabi ko puntahan natin yung mga tanim natin doon kasi kawawa naman kung naubusan ng tubig. At yan na nga po guys, ayan, yung ginawa naming DIY na pandilig ng halaman. Ano lang, yung mga mineral na walang laman, ang ginawa namin, binutasan namin yung takip, tapos lalagyan namin ng cotton buds. Para kahit na hindi kami makapunta ng bukid, yung halaman namin, hindi siya mamamatay kasi dire-diretso yung patak ng tubig. Kaya na nga po guys, tinanggalan ni Kuya Roman yung cotton buds para mapalitan namin yung laman ng galon, para linisin din yung galon kasi marumi na rin. Inuubos lang namin yung laman niya, tapos pagkatapos noon papalitan namin. Tingnan nyo guys, buhay na yung langka. Tapos yung mga dragon fruit. Yung dragon fruit, hindi naman siya kailangan araw-araw na diligan. Ang kailangan lang diligan namin dito araw-araw ay yung langka, kalamansi, saka yung rambutan kasi talagang nangailangan pa sila ng tubig. Pero yung dragon fruit, hindi naman yung kailangan araw-araw diligan kasi buhay na rin naman siya, hindi siya matakaw sa tubig. At yan na nga po guys yung saging, namunga na rin. Yung kamuting kahoy, yan. At marami pang bakanteng lote na pwede pang taniman. Nag-iisip pa kami kung ano pwede itanim dyan na mapapakinabangan. Ayun na nga guys, si Kuya Roman, busy sa pagdidilig. Ayan, ang saya ng langka kasi nadiligan na naman. Sakto lang yung punta namin guys kasi paubos na rin talaga yung tubig. Kaya sakto lang yung punta namin. At yan, gumawa na rin ako ng isa pang pandilig. Yan, binutasan ko lang yung mineral, tapos nilagyan ko lang ng cotton buds. Tingnan nyo guys, o ganyan lang siya. Pinutol ko yung cotton buds para yung tubig mahina lang yung patak-patak niya. Kasi kung di mo nalagyan siya ng cotton buds, malakas yung tagas ng tubig, madali lang din maubos. Pero kung may cotton buds, patak-patak lang din. Okay lang din naman yun kasi kahit pa paano, hindi pa rin naubusan ng tubig at continuous yung pagdidilig sa halaman. Ayan nga, binutasan na rin ni Kuya Roman yung galon. Sabi ko, hindi na namin ibibitin. Ang gagawin na lang namin, patagilid na lang siya. Ilalagay namin niya sa rambutan. Tingnan nyo guys kung paano ilagay. Ayan. Ayan yung rambutan. O, kawawa. Tingnan nyo yung dahon na parang nalalanta na rin kasi nga wala siya yung galon katulad nung sarang saka sa kalamansi. Kaya ang ginawan ko na lang din siya para naman hindi siya kawawa. Ayan, at namili na nga rin ng pangkalang o patungan si Kuya Roman para hindi matumba yung galon. O, tingnan nyo guys. Ganyan lang siya. O. Ayun yung cotton buds. Yun. Diretso sa puno ng rambutan. Tapos salagyan na rin niya yan ng tubig. Hinarangan na rin niya. Yan. Para kahit na may laman yung galon, hindi siya matutumba. Tapos ang ginawa ko, parang mas sigurado pa, kumuha ulit ako ng isang kahoy at nilagay ko dito sa kabilang side. Ayan. Yan. Ayan, tingnan nyo guys, nilagyan niya ng tubig. Matagal yan guys maubos. Kasi sobrang init ngayon, kawawa talaga yung mga halaman kung hindi madidiligan araw-araw. Kami, bihira kami pumunta ng bukid. Pag holidays lang yan, doon kami matutulog, doon lang mapagdilig. Pero pag may trabaho, hindi kami makapunta kaagad-agad sa bukid. Hindi, kawawa. Kaya ganyan na lang yung ginawa namin guys. Sa may mga halaman na ganyan na bihirang mapuntahan, bihirang madiligan, ganyan lang guys yung gawin nyo. Sigurado ako mabubuhay yung halaman nyo kahit hindi nyo araw-araw diligan. O, ayan.
Busy pa rin. O yan. Inayos niya. Kasi nung nilagyan niya ng tubig, lumubog. Parang bumaba yung galon. Kaya pinaton niya pa rin sa kahoy. O, tingnan nyo. O, ayan. O, di ba? Yung cotton buds, doon tutulo yung tubig. Kahit na mahina yung tulo ng tubig, at least dire-diretso. Kahit pa paano, merong masisipsip na tubig yung halaman. O, diba? O, gawin nyo yan, guys. I-try nyo. Effective yan, guys. Galon